Grabe to, oh. Panoorin nyo. Nakakilabot na mga pera to. Ang laking halaga sa flood control, oh. Pero, may nakikita ba kayo? Nagbabaha ang Maynila, di ba? Pero tingnan nyo yung gastos na yan. Oh, grabe, ang laki. Tingnan nyo yung in-expose ni Ted Pailo, no? Sobrang laki, grabe. Grabe talaga. Panoorin nyo. Nakakilabot na mga pira yan. Panoorin nyo. Pesos sa loob lamang ito ng 4 na taon. At sa budget na iyan, 107,202,610,000 pesos ang napunta sa DPWH Metro Manila. Himayin po natin ang budget na ito na inilaan para sa National Capital Region. 2022 para sa flood management program kung saan kasama raw ang construction/maintenance of flood mitigation structures and drainage systems, pati na ang construction/rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers, 19.37 billion pesos. 2023, sa ilalim pa rin po ng flood management program, ito ay 17.33 billion pesos. 2024, 23.11 billion pesos. 2025, 26.84 billion pesos. Pero sandali lang ha, maliban dyan, mayroong pang ibang mga nakasingit sa DPWH NCR flood budget. Ang mga ito ay maintenance, repair and rehabilitation of flood control and drainage systems, structures and related facilities. Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG, flood mitigation structures protecting public infrastructure/facilities. Basic Infrastructure Program BIP na halos pareho din lang naman ng SIPAG ang nakalagay. Flood Mitigation Structure Protecting Public Infrastructure/Facilities. Kapag po pinagsama-sama natin lahat ang mga umano'y proyektong ito at ang perang nakalaan para sa Flood Management Program sa taong 2022, 23.61 billion pesos. 2023, 22.40 billion pesos. 2024, 27.34 billion pesos. Ngayong taon, 2025, 33.85 billion pesos. Kaya naman, para po lamang sa Metro Manila o National Capital Region, ang kabuuang flood budget ay 107,202,610,000 pesos. At yan po ay sa loob lamang ng 4 na taon. Datapwat, take note, hindi pa kasama rito ang pondo na $500 million. Nakatumbas po ng humigit kumulang 25 billion pesos para sa Metro Manila Flood Management Project na inutang po ng gobyerno sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank noong 2017, panahon ng Duterte administration. 84.79 million US dollars po ang counterpart ng Philippine government sa utang na ito. 7 taon ang implementasyon ng proyekto na dapat nga sana'y tapos na noong pang 2024. Pero humingi ng 2 taon na extension ang pamahalaan ng Pilipinas, kung saan ang bagong deadline ay November 2026. Sa nasabing Metro Manila Flood Management Project, dapat makapagpatayo ng bagong pumping stations, subalit, sa report nga mga kapatid ng World Bank mismo, mula sa bilang na 20, naging 4 na lang ang bagong pumping stations. Tinukoy sa report ang iba't ibang mga suliranin na naman na kinaharap sa pagtatayo ng pumping stations, kaya hindi ito natuloy. Sa 36 na orihinal na plano na pumping station sa Metro Manila, isa ang naayos at isa ang hindi na pinatakbo.
Sa 34 na natirang pumping stations, sinasabi rin po sa naturang report na 15 pumping stations ang upgraded. 14 naman ang nagpapatuloy ang rehabilitasyon. At sa December 2025 pa ang inaasahang tapos nito. Habang ang 5 na natitira ay matatapos naman daw sa unang bahagi ng 2026. Ay oo nga pala. Para ngayong taon na 2025, ang MMDA ay meron ding sariling budget para sa Metropolitan Manila Flood Control Program na nagkakahalaga ng higit sa 601 million pesos. Noong nakaraang taon, 455.85 million pesos. 2023, 351.78 million pesos. At 2022, 1.41 billion pesos. Again, take note, ito po ay over and above sa mga nabanggit ko ng pondo para po sa flood control projects ng DPWH sa NCR.